Wala. In fact, I check on my contractors when the president begin to list down all the contractors, and I'm so glad na wala doon sa listahan ni presidente. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si Hindi po. contractor. Wala akong kaibigang contractor. In fact, it is actually the DE that suggests what contractor to use. No? Ang ginagawa lang namin, there is what we call as the congressional initiative. No? It's not the insertion, but the initiative. Sa amin, we have congressional initiative more than the insertion. Viral sa social media ang lavish lifestyle ng ilang personalidad na konektado sa mga questionableng contractor ng flood control projects. Ang kanilang pasosi post, hindi nagustuhan ng ilang artista. Frustrated ang ilang artista sa kumakalat na issue ng Nepo babies. Sila ang bagets ng malalaking influential families na di umano'y may lavish lifestyles. Ito ang hamon ni House Spokesperson Attorney Princess Abante sa mga nagsasabing sangkot ang ilang miyembro ng Kamara sa mga anomalya sa likod ng flood control projects. If merong may sala, pangalanan at magbigay ng Danagan, Balita News Update. Danagan, Balita. Right, welcome back mga kabayan. Magandang buhay, happy weekend ho sa ating lahat. Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan mga kabayan. Tayo po ay nagpapatuloy pa rin sa paglalahad ho ng makatotohanan at komprehensibong balitaan dito lamang ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Sa mga oras na ito, pag-uusapan ho natin itong mga Nepo baby mga kabalitaan kung saan ay viral ho sila ha. Yung kanilang mga video mga kabataan at marami hong mga artista ang nagagalit at nagpalabas ng sama ng loob ho mga kabalitaan dahil ayon pa sa kanila na yung kanilang mga taxes daw ay nilulustay lamang ho, napupunta lamang sa mga kurakot na mga tunglisista at kontratista pa mga kabalitaan. So ngayon, yung iba nag-deactivate ho ng kanilang social media accounts at lalo na ho mga kabalitaan itong sino ba yun? Yung yung pamangkin ni Zaldi ko mga kabalitaan, napakakapal yung pagmumuka ng mga hinampak na ito mga kabalitaan. No? Sana matamaan ho sila ng kidlat para matauhan ho mga kabalitaan itong kasamaan ho. At akala mo, yung kanilang winawaldas na pera sa ibang bansa ay mula ho sa mabuting pamamaraan. Ngunit yung pera pala ng taong bayan, yung mga binabayaran ho nating tax ay sila lang po pala ang nakikinabang ho dito mga kabalitaan sa pamamagitan ho na di umano'y gumagawa ho ng proyekto, lalo na sa goals sa flood control projects. Ayun pala ay kinakain na, binubulsa na ho yung pera ni Juan de la Cruz mga kabalitaan. Dito magtatagal, dito muna tayo mga kabalitaan sa Bilyonaryo News Channel. Viral sa social media ang lavish lifestyle ng ilang personalidad na konektado sa mga questionableng contractor ng flood control projects. Ang kanilang pasosi post, hindi nagustuhan ng ilang artista. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Frustrated ang ilang artista sa kumakalat na issue ng Nepo babies. Sila ang bagets ng malalaking influential families na di umano'y may lavish lifestyles. Viral ang isang satirical Guess the Bill video ng isang TikToker na si Juliana tungkol sa casual dinner setup ng mga anak umano ng corrupt officials. Doon, sinabing barya lang ang 750,000 worth na bill sa isang 5-star hotel dinner. May caption pang, "Dad, pakibayad ng bill namin." Alam nyo guys, ito ay nakaka-insulto ho talaga sa ating lahat, no? Dahil sila ay, tingnan nyo po, tayo ay nagsusumikap, 5 araw ho tayo kumakayod mga kabalitaan. Sabado't Linggo, nagpapahinga, minsan nagtitinda pa nga tayo, nagsa-sideline para ho kumita at matustusan yung ating mga ibang pangangailangan, lalo na ho sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Itong sila mga kabalitaan, itong mga hinampak na mga anak ng mga kawatang politiko, ay nagpapakayaman ho talaga at hindi ho nahiya sa sarili mga kabalitaan. Pinapakita pa sa social media, sa kanilang social media accounts, kung gaano ho ito mga kabalitaan, kawalang hiya ho. Ipinagmamalaki na sila ay mayaman at mantakin nyo po, 700,000 mahigit mga kabalitaan, ipinambayad lang ho sa kanilang dinner. Kung gagamitin ho yan, kung nagamit ho yan sa tama ho ng ating gobyerno, ay marami hong makikinabang ho dito mga kabalitaan. Pero sila lang hong nakikinabang ho dito.
Hindi nila inisip mga kabitaan, yung kanilang ginagawa ho ay nakakainsulto ho at nakakagalit ho talaga ito para sa ating mga ordinaryong mamamayan. Lalo na napangalanan ho ni Bongit yung kanilang construction company na sila po ay nangunguna ho sa pangunguhan ng pera ni Juan de la Cruz dahil nga po daw sa kanilang kontrata para sa flood control projects mga kabalitaan. Nakakabuwis ito itong mga animal na to mga kabalitaan. Sana matamaan ng kidlat itong mga hinampang na to para matauhan mga kabalitaan. Ang dami ho natin mga kabayan naghihikahos. Gusto ho nila na sila lang ho ang makikinabang sa pamamagitan ho ng pagnakaw sa pera ni Juan de la Cruz mga kabalitaan. O tingnan nyo ngayon, di na karma tuloy. Bistado yung kanilang kabulastugan. Bistado yung pagnanakaw sa pamamagitan ng kanilang construction company na makakulimbat ng bilyong-bilyong halaga mula ho sa ating gobyerno mga kabalitaan. Ni-repost ito sa X ng aktor na si Matteo Guidicelli habang may statement na hindi ito nakakatuwa. Bunsod yan ng viral videos ni Claudine Ko matapos pumutok ang issue sa flood control projects. Base sa profile ng pep.ph, anak siya ni Christopher Ko, ang co-founder ng construction na Hightone Construction and Development Corporation. Hightone ang isa sa tumanggap ng malaking share sa pondo ng flood control projects ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tito naman ni Claudine, si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko, na isa sa mga bumuo ng SunWest Group of Companies. Sa ngayon, naka-deactivate na ang ilang social media account ni Claudine, pero kilala siya sa everyday luxury videos na kadalasan nakatuon sa food and travel. May reflection naman ng aktres na si Sofia Andres. Mas fulfilling daw ang pag-travel kung galing ito sa hard-earned money. Kaya para sa hardworking gals, huwag daw mag-guilty sa paggasta ng pera para sa memorable experiences. Sa isang mas seryosong tweet, pinaalala naman ng film director na si Quark Henares na kung usaping Nepo baby shaming, huwag kalimutan ang nooy issue ng isang lalaking bumunot umano ng kutsilyo dahil lang hindi nabigyan ng prostitute. Patunay daw na privilege leads to impunity. Hindi ito pinangalanan ni Henares. Patuloy din ang pag-tweet ng host na si Bianca Gonzalez Intal sa social media. Para raw sa mga walang generational wealth, nakakahiya pang mag-post online tungkol sa mga nabili o pinuntahang lugar. Pero itong Nepo babies, kita sa feed ng lahat ang kanilang lavish na pamumuhay. At dahil weekend na, good job daw sa mga nagtatrabaho ng marangal. Sana, in time, managot umano ang mga taong umaabuso sa kaban ng bayan. Ikinagalit naman ng aktres na si Nadine Lustre ang sandamakmak na paglustay ng taxes natin na napupunta lang daw sa walang katapusang baha. Obvious daw na maling-mali ito, lalo't walang nakikitang improvement. Para sa Agenda Weekend. Nakikita niyo po mga kabitan, napakadami yung mga artista ang nag-react na ho dito. Hindi lang ho tayo mga ordinaryong mamamayan, sila din mismo nakakapansin ho. At sana man lang mga kabitan, matauhan itong mga kawatang ito at yung mga pagmumukha ng mga Nepo babies mga kabaitaan, sana matamaan ho kayo ng kidlat dahil nga po hindi nyo iniisip na yung mga ginagawa nyo ay malaking panginginsulto ho sa mga taxpayers ng ating bansa. Dahil alam nyo po at alam naman ho natin na sila mismo, alam nila sa sarili nila na yung pera ho hindi ho galing sa mabuting pamamaraan. Yan po ay galing ho sa harap-harapang pagnanakaw na dinadaan lamang ho sa mga proyekto sa ating gobyerno sa kanilang pagmamay-aring construction company mga kabalitaan. Ngayon dito ho, si Abante, anak ni sino ba to? Si Budlat mga kabaitaan, ay pinuna niya ho dito si Inday Sara Duterte. Pinuna niya ho dito at alamin ho natin kung paano niya po binanatan si Inday Sara at atin rin hong bibigwasan itong Budlat na Princess Abante na ito mga kabalitaan. Banat ni VP Sara. Ayon kasi sa bise, hindi lang ang flood control projects ang kinukurakot, partikular sa Kamara. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Patunayan ang mga alegasyon laban sa mga kongresista. Ito ang hamon ni House Spokesperson Attorney Princess Abante sa mga nagsasabing sangkot ang ilang miyembro ng Kamara sa mga anomalya sa likod ng flood control projects. Paliwanag ni Abante, tinatanggap naman daw ng Kamara ang mga kritisismo pero sana raw ay hindi ito blanket accusations. If merong may sala, pangalanan at magbigay ng preba, pero wag buong institusyon kasi hindi buong institusyon dapat ang madadamay sa pagkakamali ng isang tao. Ganito rin ang naging sagot niya kay Vice President. Ito yung problema ni Princess Budlat Abante mga kabalitaan.
Kung gusto nyo pala na hindi madadamay yung yung institusyon nyo dyan, yung mga ilang mga in fairness naman meron mo talagang mababait at hindi kurap, kawatan, buhaya na mga kongresista ho dyan. Karamihan sila. Lalo na yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ay masasabi nating kurap po yun dahil sa naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco na sila ay binayaran pala sa pamamagitan ng conditional release mga kabalitaan. So ibig sabihin sila ay nakakatanggap na dinadaan sa ayuda. Ayon pa nga ni Magalong na marami na silang pundo, yung sariling pundo nila para sa pangangampanya sana nga gagamitin ay hindi na nila nagamit at itinago na lang mga kabitaan sa isang condominium na kung saan nakahilera yung mga bundle na mga salapi na kung saan po ay sigurado mula ito sa pera ni Juan de la Cruz na nagagamit yun lamang yung ayuda mga kabitan, yung AKAP, AX at kung ano-ano pa. So ngayon, itong si Budlat Princess Abante, ba't di niya kaya na sila mismo aalamin nila dyan kung sino-sino po mga kabitaan ang nasasangkot sa tinatawag na Ghost Flood Control Projects. Ba't hihintayin pa nila na meron magsasampa, na meron magsasabi? Kung gusto nyong malinis yung inyong institusyon dyan, kayo na rin sana, aalamin nyo rin dyan. Naturalmente, subject to criticism mo kayo, at para maging malinis yung, sa tingin mo, malinis yung papa mo, ikaw imbestigahan mo na rin, alamin mo na rin, para at least makita natin kung ma-coincide ba, magkatugma ba, yung naging ebidensyang nakuha ni Magalong at involve yung mga ilang tungkol dyan, para at least kayo makapag-depensa talaga sa inyong sarili na wala kayong kinalaman sa tinatawag na Ghost Flood Control Projects. Hinihintay nyo pang may mag-imbestiga. Ba't hindi nyo kayang tanungin dyan kung wala pa kayong kinikilingan? Kung wala kayong pinoprotektahan? O baka hindi nyo magawa-gawa na kayo mismo aalamin talaga para at least man lang na malinis ang inyong institusyon, ang inyong mga konsensya, baka siguro may may kinakampihan kayo. Yun lamang kung ako yung kongresista na matino mga kabalitaan nga gusto kong malinis yung institusyon namin, ako mismo ay kikilalanin at magkakandak ako ng sariling investigasyon. Ang dami nyo dyan na sino ba to at ano ba tong nagawa, kailan ba to ginawa, sino ba ang tumanggap ng pera, kanino ba tong construction company na ito, para malaman para kung sakali, kung ikaw ay nalaman mo talaga na merong kabulaslugan ang ginawang mga kasamahan yung kongresista dyan, ay makakatulong pa kayo sa investigasyon. At pwede nyo pa itong ipresenta sa investigating body para at least magkaroon sila ng karagdagang ebidensya. Total, wala naman akong ginawa. Susubukan kong magtanong dito, mag-iimbestiga. Kung may makuha akong mga dokumento at impormasyon, ibibigay ko sa investigating body. Kung sino yung mag-iimbestigang committee na yan mga kabalitan. Just very simple mga kabalitan. Ba't idadaan nyo pa sa pagdidebate, magre-rebattle pa kayo? Hindi, gumawa na lang kayo ng inyong gustong gawin para makatulong din naman kayo sa investigasyon. Basta wag lang yung may kinikilingan, may kinakampihan. Kasi hindi po pwede yun. Kasi nga, alam naman natin, karamihan sa inyo, mga kawatan dyan sa mayabang kapulungan. Gaya na lang dito mga kabalitaan, sa ama nitong si Banal na Aso, Atras Abante mga kabalitaan, ay napaamin siya dito na meron pala itong kontraktor. May sariling kontraktor daw ito mga kapitan kasi buti nga daw sa kanyang kontraktor ay hindi daw napasama sa listahan ni Bonget. Diba? Napaamin siya at biglang kumambyo mga kabalitaan. Panoorin natin, nagsuot pa ng kwintas na krus. Akala mo banal talaga tingnan mga kabalitaan? Akala mo bagay sa kanya, itsura pa lang, kulang na nito mga kabalitaan, pangil na para maging demonyo yung halimaw na ito mga kabalitaan. You say in the 6th district, sir, during your time, walang substandard at walang ghost, tila walang magiging problema si contractor doon po sa 6th district. Wala. In fact, I check on my contractors when the president begin to list down all the contractors, and I'm so glad na wala doon sa listahan ni presidente. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si contractor. Hindi po. Wala akong kaibigang contractor. In fact, it is actually the DE that suggests what contractor to use. You see? Are you close to the DE? Kasi that's another thing that's coming out, sir. Actually, I'm not close with any one of them because in a way, DPW always changes the DE, once in a while. For example, like a DE would only be there for about 3 years or 4 years. Nagbabago yan. So you cannot really be close to them. So you've never had any dealings with the DE dahil nagiging
Sir, medyo notorious ang mga DE ngayon dito sa usapin ng flood control. Do you have any dealings with them? Meron ho ba kayong naging project na napag-usapan, na sinabi mo, kailangan mo to gawin, kailangan mo ibigay to kay contractor na ganito, or otherwise, sir? Hindi ako nagsasabi ng ganun eh. Because I'm not even party to the bidding and everything like this. They're the ones doing it, actually. No. Ang ginagawa lang namin, there is what we call as the congressional initiative, no? It's not the insertion, but the initiative. It means that, okay, there's a barangay chairman who would tell us, we have a problem with this. So, okay, pakilista yung problemang yan, and I would discuss with the DPWH about the problem, and if the DPWH would put a budget to it, then okay, we're gonna put a budget to it. Pero yun din po, hindi naman po ikinakailan ng ibang mga congressman na kailangan kayong lumapit sa, for example, sa DPWH para pondohan certain projects in your areas of responsibility. Actually, ang nilalapitan namin yung secretary, di ba, during the budget hearing. The DBM? Yes, Okay. the DBM. The DBM should be blamed for that because the NEP, for example, when they submit the budget to Congress, it's the NEP. It's the DBM that actually submit the NEP to Congress. They're the ones that actually get all of the funding. That's right. Oh. And then later on naman, pag naging GAB na yan, o naging GAA na yan, naging batas na yan, doon lamang nagkakaroon ng tinatawag nating congressional initiative. Where, for example, the need of the district, pwede nilang pakinggan. Pwede rin na sabihin na wala kaming pondo dyan. See, Pero doon din that's how pumapasok limited si the congressman insertion, di ho ba? Si congressional insertion. Then that's not the DBM secretary. It's the fault of Congress kung may insertions. Kasi actually, the money stays the same eh. If I would say there is a certain insertion to it, but sa amin we have congressional initiative more than the insertion. Because what we do is we just tell them, okay, there's a More than the insertion daw mga kabalitan, congressional initiative. So inamin niya na meron din talagang insertion ho. Saan ba nagsimula ho itong korupsyon mga kabitan? Di ba sa insertion? Kung sa i-blame niya ho yung DBM, paano niya mabiblame? Di ba? Pag naipasa na ho ito, nasa NEP na ho ito at idadaan na ho dun sa Malacanang para magiging batas at magiging GAB or GAA mga kabalitan, dinadaan pa rin ho ito sa small committee. Nandoon pa rin yung insertion mga kabalitan. Di ba? Hindi ka pwedeng basta-basta makahingi ka ng proyekto or budget kung ikaw ay hindi malapit sa lutuan. Kasi nga po mga kabitaan, pag dumaan kayo sa bago kayo makakuha ng budget sa inyong proyekto, luluhod ka muna kay Tamba. O di kaya kay sino ba yung tatlo na yan? Si Tamba, itong si Ko at itong si kalimutan ko yung isa parang taga Sambuanga yata yun Dalipe. Di ba? Ganun pa rin ho. So parang pork barrel pa rin kung sino yung magugustuhan nila ay saka doon nila ibibigay. Pag hindi ka magustuhan, hindi ka na mabibigyan. So may cutting na prin po yan mga kabitaan. So inamin niya rin dito na meron ho talagang insertion. Mas ano pa daw ito sa insertion, mga kabitan, itong congressional initiative. Inamin niya rin din mga kabitan na dyan na meron talagang corruption ho sa mayabang kapulungan. Probably may barangay here. If you would like to fund it, okay. Kung wala kayo pwedeng ipondo, wala akong magagawa. See, because they hold the budget But that's also the reason why this coming budget season, sir, there are going to be reforms, di ho ba, as mentioned. Sabi po ni Congressman Toby Tiangco even before, actually during the President's State of the Nation address, sabi niya po, tanggalin na kasi ang mga small committees na yan dahil wala ngang record ng mga small committees. In fact, during the first, it wasn't called a hearing, talk regarding the 2026 budget, the Congressman, Toby Tiangco, hindi ho ba hinihingi pa nga yung records mula kay Congresswoman Swan Singh. Kasi nga, wala daw records itong small committee dahil ang lumalabas, sir, merong mga nangyayaring magic dun sa mga small committees. Kawawa naman si Congresswoman Swan Singh because siya, batang-bata siyang legislator, no? Hindi pa siya noon Hindi pa niya time yun It was Congresswoman Stella Kimbo, right? Oo, hindi pa niya time yun. Hindi, mali yung sagot nito ni Banal na Aso mga kabitan. Alam niyo po, kahit bago pa ho dyan si Swan Singh, at tinatanong ho siya dito ni Congressman Toby Tiangco na maaari bang makahingi ng mga dokumento patungkol ho sa mga report mula ho sa small committee na yan, hindi ho niya may bibigay. Kasi alam niya na wala ho talagang records ho yun mga kabaitaan. So hindi ibig sabihin na kahit bago pa lang itong si Swan Singh, wala na hong kaalam-alam ho sa proseso dyan. Alam ni Swan Singh, kaya nga hindi niya may bigay-bigay, hindi nga niya masagot-sagot itong mga katanungan na ibinabato ho ni Toby Tiangco sa kanya dahil siya po ay not
checkmate na ho, wala ho siyang maisagot talaga dito kasi wala ngang records. Yun po ay illegal ayon pa kay Tiangco na hindi ho po pwedeng gawin ho yan kaya kailangan tanggalin. Itong si Atas Abante, ewan ko lang, pinoproteksyonan niya na sasabihin pang bago. Kahit bago, may kinalaman din ho yun eh. Kahit bago ka pa, ibinigay ho sa iyo yung posisyon na iyon, ay kailangan alamin mo. Kailangan pag-aralan mo. Dahil uupo ka na dyan at sigurado marami hong mga katanungan na naayon ho sa iyong natatanggap na posisyon at kung ano mga transaksyon para at least may sagot mo at maibigay mo ng tama. Wala nga wala may pakita nga mga kabalitaan dahil wala nga talagang records. Hindi ang dahilan na siya ay kawawa dahil bago pa lang ho ito. Baliktad yung utak nitong matandang to mga kabalitaan. Siguro, Toby Tiangco has been there for what? The past Congresses? He should have actually, complained already on that before the time. Bakit ngayon lang? And I was thinking, alam niya na yun nung pa. Bakit ngayon siya nagko-complain? Yeah, in fact, I asked him that same question and then meron po siyang resibo. Way back, maraming beses na rin daw siyang Di ba? Meron palang resibo. Ibig sabihin nun, matagal na pala nag-complain ho itong si Tiangco. Ito palang walang alam itong si Atas Abante mga kabalitaan. Nagmamarunong ho kasi. Kala mo, alam na lahat yung mga galawan dyan sa Kongreso. Anyway, galawan, pag speaking of galawan, galawan ng mga hindi magaganda, ay sweeto ho at talagang eksperto ho itong si Atas Abante dito. Pero pag legalidad na ho at makatotohanan, kaya talagang pumapaling ho yung kanyang mga sinasabi at bumabalitad yung utak ko nito mga kabalitaan. So hanggang dito na lang ho tayo mga kabitan at salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan para malaman ng karamihan kung ano pa mga kaganapan sa ating lipunan. Paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon at i-share niyo po ang video ito. At sa mga bagong salta ho, huwag kalimutan mag-subscribe na rin, then pindutin ang notification bell para agad-agad niyo mapapanood yung mga bagong video na ating ginagawa o ina-upload ho dito sa ating munting bahay. Gaya na lang ho dito mga kabitan. At subscribe na rin ho mga kabitaan. Maraming salamat sa mga dumadagdag ho sa ating mga subscribers na kung saan po ay naniniwala ho kayo dito sa ating munting bahay. At pasasalamatan muna natin yung ating mga kapatid dyan sa The Hague, Netherlands. Mabuhay ho kayo. Salamat sa pagbabantay kay Tatay Digong Duterte. Sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat, masalam. And then of course, sa ating mga kapatid dyan sa saan ba yun? Sa ibayong dagat, yung mga natin, yung mga seafarers natin mga kabaitaan. Ingat-ingat lang ho kayo mga kabaitaan. And of course, sa atin din mga lagi ho nating sinasalduhang makabagong bayan ating bansang overseas Filipino workers. Maraming salamat. Mabuhay ho kayo. Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan mga kabalitaan. At mga kababayan ho natin dito sa ating bansa, sana ingat-ingat lamang din po dahil nga po ay tumataas na ho yung kriminalidad at druga ho sa ating bansa. Kaya lagi ho tayong manalangin na sana araw-araw ho tayong gabayan ni Papa God sa ating ginagawa mga kabalitaan. Ako'y magpapaalam na po at kita-kitso tayo sa susunod mga oras. Dito pa rin ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Luzon, Kabisayan ug Mindanao, saan malupalob nating mundo basta may mga Pilipino. Ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory. Mama, chip. Peace out. Danagan Balita.